Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, dito tayo sa labas ng ating bahay at pupuntahan ko po yung pinapa-araro ko po. Maliit na space para po pagtaniman ng mga gulay. So ayan guys, malinis na siya guys at ang ginawa ko ay pinapaararo ko siya para lumambot po yung lupa. So ayan guys, oh. Yan po yung ating pagtaniman ng mga klase-klaseng gulay. So para po maganda yung tubo ng mga gulay ay kailangan nating palambutin yung lupa. Ayan, pinapaararo ko po ito kanina. Ayan, natapos na siya guys. So abangan na lang po natin guys yung susunod na gagawin natin ito. So pagtaniman natin siya ng mga gulay. Iba-ibang crops po yung lalagay natin dito. Ito si Nangrita, ayan, inutusan ko po siyang maglinis dito sa aming taniman ko din to ng gulay guys. Ayan, tatanungin natin siya kung malambot lang ba yung lupa. Nang, humukra ang yuta nang? Kumok naman. Tako kay siya agi guys, oh. Tako kay siya agi sa yung pagbunlay. 2 araw pa lang to guys, pero malaki na yung ano niya, nalinis niya na space guys. So ayan. Yan si Nangrita, ito yung nag-ano sa akin. Siya po yung tatawagan ko pag magpalinis ako ng aking paligid. Ayan guys. Ayan, malinis na siya. So yan po yung aking saging lakatan. Damihan natin siya guys para ayan. Pag mag-replant tayo guys, marami tayong mga ayan, namunga na guys. Maraming mga tumutubo na mga seedlings na lakatan. So ililipat na natin to guys para dumami. Ayan. Ayan guys. Meron din dito guys, oh. Ayan doon. Ayan doon. Yan, ililipat natin yan guys. Ha? Kumana na daro anak. O humana na nang. Dito mo. So gumamit po tayo guys ng vermi at saka yung chicken manure po bago tayo mag ng ating seedlings ng okra. Ay gagawa tayo muna ng lupa para ihalo po natin ito guys doon sa ating pagtamnan para maging maganda po yung pagtubo ng ating okra. Yan, pinipisa muna namin guys kasi ano siya, may mga bukol-bukol po, kailangan po natin siyang pinuhin yung lupa. Ayan guys. So this morning guys ay mag-umpisa na po tayo magtanim ng ating okra. Iyan, kagahapon kasi guys ay malakas po yung ulan. And maganda po ngayon ang pagtatanim po ng ating okra. So ayan, umpisahan po natin dito guys yung pagtatanim ng okra. Papunta doon. Ayan. Ito guys yung ating unang itatanim yung okra kasi hindi na siya kailangan pang seedlings. Pwede na natin siyang itanim diretso yung seeds niya. Nalagay tayo guys ng vermi dito at saka ito yung may halo na yung chicken manure para naman maganda yung tubo ng ating seeds. And then lagyan natin siya ng konting lupa, tapos lagay na natin ito na. Pag magtanim ito na 2 2 Dua. Okay.
ang bugsok nad. Kada. Dapat may pangdukduk tayo na tanan. Tupong nad be. Okay, sige na. Continue tapos. So ayan na guys. Tapos na naming itanim yung aming seedlings ng okra. Hi guys, ayan, seedlings tayo guys. Mag-iras ta og talong. Talong. Wala man tay irasanan kaya itong gamit guys. Daghan man ta kaayong kaning ang dami nating lagayan ng egg, yung egg tray. So ito yung natin gagamitin para sa pag seedlings ng ating talong. Okra. Okay na rin. Yan guys, finifill up natin yung butas-butas ng egg tray para mapuno ng lupa at saka yan, pwede na natin ilagay itong ating seeds ng talong. So ayan, kahiya oy, is-twist seed pala to. Maayaw man yung is-twist seeds. So ito yung guys, hindi lang siya malalim yung butas. Ganyan lang, tasan natin siya. Dali lang kasi ito paglipat na, pag tumubo na siya after 1 month. Dali lang to siya tanggalin. Isa-isa lang tanggalin siya. Talong ditong dito res, kaning kulura res oh. Katong blue. Hindi lang ko nalalungon, hindi lang malalim ito kahit tagsa lang. Isang puno ay isang seed. Katres. Hello guys, good morning. 5 days po after po nating itanim yung seeds ng okra. Ayan guys, lumabas na po at tumubo na po yung ating seeds ng okra. Ayan guys, may mga hindi po tumutubo guys, pero halos po ay tumutubo po yung ating itinanim na seedlings ng okra.
So ayan guys, masaya tayo. Kasi tumubo po yung ating mga seeds ng okra. Halos nasa 100 puno o 100 seeds po yung aking itinanim. So bali lang chinek ko yun guys, isa-isa. Merong mga 10 hindi tumutubo, pero okay na rin yun guys kasi halos po ay tumutubo siya. So ayan, ito yung ating sili guys na itinanim natin. Napakatapa po niya guys, napakalapad po yung dahon, no? Yan, parang malaki pa sa kamay ko yung dahon guys, oh. Ayan guys, oh, napakalapad ng dahon. So ibig sabihin mataba po yung ating sili. Ayan. So ang ginawa ko guys, tinanggalan ko siya dito ng branch, ay yung pinakadulo nito, para hindi siya hahaba, para madami siyang sanga, magsanga-sanga siya guys, kasi kailangan po yung sili na madami pong sanga-sanga kasi doon po siya namumunga, no, sa mga branches niya. So ayan, pinutol natin, hindi natin siya pahabain ng masyado, kailangan lang siya maiksi para magkaroon ng madaming sanga. Ito yung isa guys, ayan guys, yan, mataba din siya guys. Yan po yung ating mga konting mga tanim dito sa bukid. Ito din po yung ating puno ng kamatis. Ayan guys, may bulaklak na, namumulaklak na po ito. Malapit na siyang mamunga. Mataba din po guys. Yan. Dalawang puno lang po ito guys dito.